Kamusta na mga kameds? May re-repair nga pala uli ako ngayon sang cellphone. Ang unit na to ay Realme 6i. So ang issue nito ilang beses na daw na nabagsak, tapos nalaglag din sa may balde. Kaya yun, yung LCD niya nasira. So yun ang i-repair ko ngayon, yung sa may LCD. So ganyan muna, pinainitan ko muna ng hot air yung likod ng back cover niya kasi matigas yung pandikit dyan. Kailangan palambutin natin para mas mabilis siyang tanggalin. So in-slide ko nga lang pala yung manipis na yung card, yung galing sa lagayan ng SIM card. So ganyan na, pinaikot ko lang sa bawat gilid. Kailangan i-slide mo lang ng dahan-dahan para matanggal yung back cover. So dahan-dahan lang ang pag-angat natin para hindi rin mabasag yung back cover niya. So ayan na, natanggal ko na ngayon yung back cover. Ang gagawin ko naman ngayon tatanggalin ko na yung mga tornilyo. Isa-isa rin natin natatanggalin yung mga tornilyo dyan sa may likod ng cellphone. Tapos yan ginamit ko nga pala yung gamit ko na tools, yung aking kuko. So yan madalas kong tatanggal ng mga back cover. So yan natanggal ko na yung back cover niya. So tinanggal ko muna yung connector ng battery, tapos yung fingerprint, tapos yung connector din ng LCD. So ganyan iangat pala natin yung tape dyan sa may gilid para matanggal yung battery. So dahan-dahan lang natin na iaangat yan. So yung kulay green na yan, hihilain lang natin pataas. Madali lang naman siya. So yan, natanggal ko na yung battery. Ang gagawin ko naman dito sa may harap, yung LCD naman ang tatanggalin ko ngayon. So ganyan ginamitan ko ulit siya ng hot air para palambutin yung dikit niya dyan. Pwede rin naman gumamit ng lighter fluid o thinner. Depende na lang sa diskarte ng nagre-repair kung anong mas komportable siyang gamitin. So yan, madalas ko kasing ginagamit yung hot air. So ginamitan ko ulit siya ng manipis na card. So tapos yung sanction inipit ko sa may gitna ng LCD para maiangat. So ganyan lang, dahan-dahan lang natin na i-slide yung manipis na card para at least matanggal natin yung LCD. Tapos hinila ko na rin yung plastic na nakaka-cover sa likod ng battery na yan para matanggal yung flex ng LCD. So ayan, natanggal ko na yung LCD. So ang gagawin ko naman ngayon lilinisan natin yung frame ng cellphone kasi may mga natira pa dyan na dikit. Kaya kailangan matanggal natin lahat ng pandikit na nakalagay dyan sa may gilid ng frame para at least pag nilapat natin yung ipapalit natin na bagong LCD, maganda yung lapat niya, hindi siya nakaangat. So ganun ang pinaka-diskarte niya. Linisan mo muna ng mabuti. Kung may mapansin ka na meron pang natirang dikit dyan or may nakaumbok pa, tanggalin mo lang siya ng kahit anong manipis na mo yun sa pang repair. Pwede naman yan. Yung ginamit ko dyan, yung manipis na flat screw. Tapos huwag nyo rin palang kakalimutan yung sa cover ng earpiece, ibalik nyo dun sa ipapalit yung bagong LCD kasi importante yon. So nilinisan ko na rin pala yung yung sa back camera niya, yung sa may lens kasi medyo madumi na dahil nga nabasa to. Yung mga gilid-gilid nilinisan ko na rin. So ibabalik ko na yung back cover ng cellphone para at isa may fix na natin to. So nilagyan ko rin ng tape kasi medyo di na kumakapit yung plastic na nakadikit doon sa may battery para hindi rin sumasabit doon sa may back cover niya. So ayan nilalapat ko na nga pala yung cover ng cellphone. So yan, inaayos ko lang, pinipix ko lang siya. So ganyan, bagya mo lang siya na ididiin para at least mailapat natin ng maayos. Sunod naman natin na gagawin yung mga tornilyo kailangan din natin na ibalik. Importante din yan. Kung ilang tornilyo yung tinanggal mo, dapat ganun din yung ibabalik mo para at least hindi rin maano yung customer natin. So yan nilagyan ko na nga pala siya ng T7000 doon sa may
gilid ng frame. So ganun lang, lalagyan mo lang siya sa may gilid lang mismo ng frame, wag doon sa may loob mismo ng frame. Unti lang, bahagya lang ang paglagay niyan kasi para hindi rin magkaroon ng diferensya o defect yung LCD na ipapalit natin, kasi pwede rin siya pumasok doon sa may gilid ng LCD. So magkakaroon ng diferensya yung LCD na ipapalit natin, minsan mag-ghost touch, magpi-flickering, yun ang magiging issue niya. Kaya importante na doon lang sa mismong pinakagilid lang. So ayan na, nailagay ko na yung LCD. Tinatanggal ko lang yung mga sobrang T7000 na lumabas kasi medyo sumobra yung iba. So ayan, dito rin sa may likod naman ng cellphone, lalagyan din natin sa paglalagyan ng back cover nya. So ganyan lang, paikot lang natin siya na lalagyan ng T7000. So gamit na gamit talaga yung pandikit na yan kapag nagre-repair ng cellphone. Kaya ginawa ko, bumili na ako ng malaki dun sa supplier ko. Dati kasi yung gamit ko na T7000 ay yung maliit lang, pero madaming LCD na rin na na-repair yun. Kaya pasalamat din ako doon na yun, nakakabili rin ako ng mga ibang tools. So mga mumurahin lang naman yung mga binibili kong mga gamit sa pag-repair ng cellphone, pero quality naman din yung gawa. So ganun lang naman kasi ang diskarte niya, na kailangan maghanap ka na mas magandang presyo din. So ayun na, kakabit ko na nga yung yung LCD, fix na natin siya. So nilalagyan ko na siya ngayon ng masking tape sa bawat gilid. So bahagyang lang ang pagdiin, tas lalagyan ng masking tape para at least umapit yung LCD ng maayos. So paikot natin yan sa bawat gilid sa taas. So binuksan ko na rin pala yung cellphone para matesting natin kung okay ba yung touch, kung di ba nagkaroon ng diferensya. So yan, tinitesting ko, okay naman. Wala namang diferensya yung touchscreen nya. So okay naman din yung display, walang flickering. So yan, dadagdagan na natin ng masking tape para at least ma-fix na natin tong cellphone. So yung may-ari nito matutuwa na. So shoutout nga pala kay Mark Piga, siya yung nagpagawa nitong cellphone na to. So yan yung pinalitan natin na LCD.